Good morning guys, kasama niyo sa Bisina, na sa inyong aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kong kunting tips sa inyong mabagaan pa lang na nag-alagang manok, nagpapalahi tulad ko. Bago ko ipagpatuloy kasabong, ipakila ko muna sa inyo itong hawak ko ngayon na babae inahin. Ito siya ang kinuhaan ko rin lahi ng tukong walang buntot. Yan o. Puro tukong yan, hindi kay pinutulan lang. Puro tukong ito siya. Kaya lang hindi ito siya nag-anak ng tulad sa kanya na walang buntot. Ang lahat ng mga anak, magiging mga anak ito, mga normal, may mga buntot. Mahaba pa ang mga buntot. Ang kagandahan pa naman sa nagiging mga anak nito, kahit wala ito siyang buntot, ang nagiging mga anak niya, may napatunayan na. Pinanalo ang mga laro. Pagkatapos, ang ibang mga anak lalaki nito, napakinabangan ko na. Nakapag-out, nakapagbinta na ako sa nagiging mga anak nito. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang na nagsimulang mag-alagag manok magpapalagi, ang pinaka-importante, mayroon kayong mga inahin na dialagaan na iba-iba ang kulay, dugo o linyada sa mga inahin na yan. Kahit magsimula kayo isang lalaki lang muna ang papalahit nyo. Basta ang mga inahin nyo, piliin nyo, siguraduhin nyo na nanggaling sa mga lahi, mga magandang record of performance. Para ang kinalabasan, resulta sa magiging mga anak nilang lalaki, maganda din ang mga record of performance. Yan ang pinaka-importante. Madali lang magpadamig manok, basta mayroon lang tayong pagkukunan na pang-budget, pang-maintenance sa ating mga alagang manok. Kasi ang manok hindi basta-basta. Sa panahon ngayon, sa kataas ng mga bilihin, mahal ang pagkain ng alaga ng ating mga manok, feeds at saka gamot. Kaya ang kailangan, ang pipiliin natin na manok na gagastusan, yung manok na piling-pili na natin. Huwag na tayo nga gumagastos pa, mag-aksayang sa ating ginagastos pang budget sa ating malagang manok na ang minamanok natin walang kasiguraduhan, hindi natin kabisado ang mga dugong mga linyada. Hindi na balikon, hindi kaagad-agad natin yan bigla ang mapadami kung magsimula pa tayo. Pero darating din tayo na tulad ng ibang magmanok, mapadami din natin basta may pang budget lang tayo sa ating mga alagang manok. Yan pinaka-importante na kahit mag-umpisa lang tayo sa ilan-ilan na piraso, pero mga maganda naman ang record of performance na pagkapili natin. Para kung mapadami na natin, siyempre, parang makabawi tayo sa ating ginagastos, mag-out, magbinta na tayo. Doon na tayo kumikita. Kasi ang palahi natin, mga magandang record of performance, balik-balikan yan sa namimili sa atin. Yan ang pinaka-importante kung mag-alaga tayong manok. Hindi lang kay padaming-padami tayo. Malaki lang ang ginastos natin, malakihan tayo sa ginagastos lang natin, tapos hindi naman masyadong mabili ang mga lahi ng mga minamanok natin dahil wala na sa uso. Kasi ang totoo lang dito sa pagmamanok, yung mga unang mga linyadag, mga lahi na manok, pero kikrusis-krusis lang yan sa mga bagong mga linyada sa henerasyon ngayon na magmamanok. Kagaya ng mga limon, matagal ng lahi yan, pero hindi pa rin giwala-wala sa nagpapalahig manok kasi giting lang yan sa iba-ibang mga linyada na nanggagaling sa ibang bansa. Yan totoo. Kaya huwag kayong magtaka nga bakit iba-iba ang mga pangalan sa manok. Dahil karamihan talaga sa mga tinawag siyempre imported, nanggagaling talaga yan sa ibang bansa. Iba-iba ang bansang pinagalingan, kung anong bansa yan, yan ang tinatawag o pangalan yan. Kung hindi man pinangalan sa bansa nila, pinapangalan sa nagpapalahi, nagbibreed ng mga linyada na yan. Katulad ng sweeter o kaya Boston. Pinangalan sa lugar nila Boston. Kagaya ng mga pangalan din na mga roundhead. Ang original mga roundhead, mga quality pinagalingan yan galing ibang bansa. Wala naman talagang nanggaling sa atin mismo ng tinawag o imported. Kung mayroon mang tinatawag o imported, kung dito na sa ating lugar sa Pilipinas, mistisuhin na ang tawag niyan. Kasi ang tinawag talaga imported, nanggagaling ibang bansa. Pero kung nandito na sa atin, sarili nating gawa, sarili nating palahi, tawag na yan mistisuhin na kung sa tao pa. Kahit ang
papa niya Amerikano, Tisay na o kaya Tisoy mistisa na, yan totoo dito. Pero dugo imported, magandang mga uri sa pagkakwalitiyan kapag ganyan ang minamanok nyo. Kaya lang may mga kamahalan yan. Pero kung magsimula pa lang kayo, talagang pag-ipunan nyo muna yan bago kayo makakuha ng mga maayos, mahusay mga linyada. Pero nandito sa Pilipinas naman, sa mga sikat na breeders, pwede nang doon kayo magsimulang kumukuha sa kanila kung magpapalay kayo ng manok. Doon kayo magsimula sa mga kilalang mga sikat na breeders dito sa Pilipinas dahil walang pinagkaiba ang mga manok nila. Kasi ang mga lahi sa mga manok nila, ang ginamit nila yung materialis, babae lalaki, nang gagalingin sa ibang bansa. Kaya lang nandito na sa Pilipinas. Kaya tinawag yan o quality o kaya mistisuhin. Magkaiba naman talaga yung tinawag ng mistisuhin na mistisuhin na galing sa mga probinsya, mga Tagalogin talaga, mga native. Yan ang iba naman pagka mistisuhin yan. Pero ang tinawag dito o mga mistisuhin, kaliwanag niya mabaguhan pala. Ang tinawag o mistisuhin dito sa mga quality ng manok, mahusay, maayos din yan. Dahil quality din, imported din ang pinagalingan yan. Yung totoo. Pero paalala ko lang sa inyo, wala din sa o imported quality na dugo linya sa kamanok. Ang pinaka-importante talaga, ang piliin natin ang mga lahi na lamang sa panalo kaysa talo. Kasi doon tayo hindi ilogi, doon tayo kumikita. Kung gagamitin mo man yan ng pang personal, pang entry pag sa industriya sa laro sa manok, lamang ka sa panalo kaysa talo. Basta ang linyada sa minamanok mo, maganda ang mga record of performance. Yan ang purpose dyan na sinasabi na dapat piliin natin ang mahusay maayos na linyada na maganda ang record of performance, tinawag o winning line. Kapag manok talaga nga linyada ang winning line, walang imposible sa mga lahi niya sa magiging anak na walang magmana sa kanya na winning line, lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, bukas uli ibang tabi paliwanag ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat na nakasubaybay nanood dito sa mga ginawa kong content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok dito sa ating channel YouTube sa TV. Bukas uli, sige, bye.